Hello, magandang araw. Pumuputok yung inbox ko dito dito sa issue na to eh. Yung mga tatakbo ng election daw. Ano daw masasabi ko? Dalawa yung ah controversial na nag-file ng certificate of candidacy, no? Yun lang dalawa ang pag-uusapan natin. I don't know kung meron pang susunod na ano, susunod na ah controversial na tatakbo. Dito muna tayo sa dalawa. Pwede naman natin pagpatuloy ito eh. Number one, unahin muna natin to si Rosmar. Si Rosmar. Nireakan ni Attorney Libayan to eh. Hindi ko pa napapanood yung reaction ni Attorney Libayan, pero ito si Rosmar. Tingnan natin to mga men. Totoo lang, tulad nga ng lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po, Matagal na yung tunay na pagbabago na yan, ano. Ano ba yung tinatakbuhan nito muna? Wait lang ha. Ano ba tinatakbuhan niya? First, counselor. Counselor. Konsihal ng First District ng Manila. For me, no? For me, parang okay naman na yun. Kung konsihal lang. 'Di ba? Doon siya mababattery test ng tao kung... Hindi ako, unpopular to opinion ko, maraming tumututol, no? Kasi, alam niyo, nung nag-usap kami nung nag-usap-usap kami doon sa isang lugar. Ayoko nang sabihin, baka maging controversial eh. Basta nag-usap-usap kami, yung mga nakausap namin doon, mga nag-handle din ng politiko. At yung mga hinawakan nila, yung mga akala natin mga mabubuti. Pinagtapat sa amin na wala talagang matinong kandidato daw talaga. Lalo nung senatorial balls, yung mga senatorial balls, yung mga presidential ball, tsaka vice president. Kasi yung nakausap namin, mga nag-handle talaga ng mga politiko eh. Yung parang wala talaga silang, kahit sila na mismo yung part na sila nung PR team, aminado sila na yung kliyente talaga daw nila talagang. Tapos lumipat sila ng ibang kandidato, ganun din daw talaga. Kaya wala ng pag-asa ang Pilipinas. Kaya nga, ako nasabi ko, baka mamaya kasi yung mga pinagtatawanan natin, yun yung makapagpabago talaga eh. Kasi hanggat ang iboboto natin daw ay yung mismong nasa choice, alin man doon. Kasi di ba may mga nadidisqualify dahil nuisance? Baka nga daw minsan yun pa talaga yung karapat dapat eh. Pero yung mga nasa list ng COMELEC, talaga daw lahat doon wala talagang matino. Sabi na mismo ng PR yun yung mismong PR team na nakausap namin. 'Di ba? Kaya nakakalungkot sa Pilipinas, wag na kayo mag-expect ng pagbabago. Ito si Rose Martan, yung mga ganitong tao nakakagulat kasi, biglang tatakbo. Ito naman yung para bang kasi ang dito, itong mga to feeling ko hindi, yung pagiging konsihal, no? Hindi, aminado naman siya na may nag-udyok sa kanya na tumakbo. 'Di ba? Okay lang sana kung independent ito. Paano kung mamaya part na naman ito nung siguro kung ito ay magiging part ng linya ng isang politiko, halimbawa
ito ay team ni ganito. Hindi ako naniniwala. Okay lang sana kung tatakbo si Rosmar na independent yung siya lang. Pwede siguro, pero yung tatakbo dahil may nag-udyok, dun kasi delikado eh. Ibig sabihin, alam mo na agad na may gumagamit dito sa taong to. Pag ganun. Yung mag-uudyok dahil tatakbo. lang. Tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala Ay, yung tatakbo dahil may nag-udyok, baliktad pala. naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So, Gasgas na yung tunay na pagbabago na yun eh, no? Ilang eleksyon ng puro ganyan ang sinasabi eh. Pero hindi naman natin talaga makukuha yung tunay na pagbabago kung hindi tayo susugal. Kaya lang kadalasan, alam nyo kung bakit nanalo si Duterte last time? 'Di ba? Yung attitude kasi ni Duterte kasi, hindi ako pro Duterte ha. Yung attitude kasi ni Duterte last time ay unconventional or ano ba tamang term? Hindi siya common na attitude na isang politiko. Doon mo nararamdaman na gutom talaga ang Pilipinas sa pagbabago eh. Kasi parang ayaw na ng mga Pilipino yung magsalita yung binobola-bola tayo. Kaya siguro isa sa pinaka strongest points ni Duterte yung quote-unquote na pagiging totoong tao niya. Kasi sa totoo lang sawang-sawa na yung tao dun sa yung bola ng bola, yung para sa Pilipinas, para sa alam mo yon yung malabayaning pananalita. Yung puro mga motherhood statements. So, ng tao kasi gano'n. Ilang dekada na kasi puro gano'n yung Never pa silang, ang tao never pa nakatikim nung, yung talagang, yung genuine sa paningin. Kasi usually, pag ibang-iba ito, do sa traditional politicians na napakinggan natin, feeling natin, mas okay yon. Kasi yung mga magsalita na parang inaalay ko ang buhay ko sa bayan, uunahin ang mga mahihirap, common na kasi yun eh. Parang pag binoto mo yon, alam mo yung feeling na parang hindi niya naman matutupad. Pag ganun magsalita. Pero pag yung nagsalita bahala kayo dyan, mga putang ina nyo, mga yun kasi yung nafe-feel mo, mukhang iba to. Siguro kaya yun na naging age ni Duterte last time. 'Di ba? Kasi yung mga partido nila Noynoy, nila Leni Robredo kasi last time. Para naman kasing same formula na naman kasi. Iba yung atake nila same pa rin. Kaya parang kinakapitalize yung alam mo na, 'di ba? Hindi ayoko maging politician pero ayoko maging politician. Ayoko maging political vlogger kasi I know nothing about politics. Pero kung gagamitin mo kasi yung common sense mo, nakikita mo kasi yung yung reason kung bakit hindi na iboboto yung minsan dapat iboto. Kasi nga, masyado ng generic yung sinasabi. Kasi sa kampanya kasi, kailangan ibenta mo yung sarili mo dun para iboto ka eh. Pero kung paano kung ibebenta mo yung sarili mo, kahit nasabihin mong qualified ka, kasi marami nagsasabi na dapat si Leni Robredo ang binoto, kahit na qualified ka, pero the way mo ibenta yung sarili mo, na parang wala namang bagong makikita sa'yo na puro ganon, di ba? Kaya, masyadong crucial part kasi ng election yung kampanya eh. Kailangan kunin mo yung attention ng mga tao eh. Pero base sa pagsasalita ni Rosmar kasi dito, andyan na naman yung mga generics. I don't know, no. Siguro, yan naman talaga ang dapat sabihin. Kasi kung tatanungin mo, Bungo, kung hindi dapat ganyan magsalita, ano pa ang dapat sabihin? Hindi ko alam. Pero, yung mga ganyang pananalita, yung mga pagbabago natatrapuhan ako dyan eh.
Ilang beses na tayo naloko sa ganyang pananalitang pagbabago Sa na akin yan eh. tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao. Isa rin yan, yung tumutulong na yan, ano? Sapat ba yan tumutulong na yan, men? Napatunayan ko yan, ano, kay Robin Padilla nun. Kasi, ako, hindi ako maka-Robin, pero naniniwala ako na ang hangarin ni Robin Padilla naman talaga ay pure sa bansa natin. 'Di ba? Kaya lang, syempre, kailangan mo rin, nung nailuklok na si Robin Padilla, kailangan rin pala talaga ng talino. Hindi lang basta puso na gusto mong mapabuti ang Pilipinas. Kasi masyadong technical kasi pag tumakbo ka eh. Hindi sasapat yung, gusto ko maging maayos ang Pilipinas, gusto ko mapabuti. Hindi sapat yun eh. 'Di ba? Masyadong technical pagka umano ka. po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan. Yan, boboto ko si Rosmar, asot pusa. Ngayon Joke ako lang. tumutulong na. Kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutulungan. Kaya lang ang pinapangako ni Rosmar dito na naman, ano eh. Yung, alam mo yan, yung parang sinasabi niya, oy, pag binoto niyo ako, tutulungan ko kayo. Parang, syempre, iba na naman ang interpretasyon ng mga mahihirap dyan. Yung, kaching! Na pag binoto ko to, mahihingan ko to ng pera. Di ba? Kapag ka nakaposisyon na po ako. Pwede ba namin malaman kung sino tong nag-push o nag-udyok sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or ano, normal na tao lang Naniwala kayo? Normal na tao. Pero yun ay ginawang emisaryo ng politiko. po, Diba? kaibigan ko lang po. Kaibigan mo na na malapit sa isang politiko na yun ang inutusan na Ano tong tatakbo, Ros? Pero ito katulad ng sinabi ko kanina, kung independent to, wala itong partido na sasamahan. Mukhang genuine itong ni Rosmar. Pero kung yan ay kasama sa grupo ni Ganire, I'm not buying. 'Di ba? Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako May, panahon ng eleksyon. So, mas priority ko po yung pagbubuntis ko. Mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ano kaya yung pagkakaiba nung unang beses at ngayon natatakbo kang muli? Tumakbo na pala dati to. So, nung unang beses po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon, medyo maselan at first baby ko po. Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng Shift International. Sabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University, batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section po Max! talaga ako. Sa social media po, minsan po kolokoy ako, nang aasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosmar po sa social Kaya lang tayo nation tayo ng telenovela no? Lalo na yung ginawa nyo sa Palawan. Ako, pag ginamit nyo ng kaaway nyo. Sa ayot sa gusto mo, yes, nagigets naman kita na yung fantasy ay magkaiba sa tunay na buhay. Kaya lang, ma'am, alam mo ang culture sa atin sa Pilipinas, teleserye paawaan dito sa atin Teleserye ang labanan dito sa atin. Kailangan pakita mong laki ka sa hirap. Effective yan. Diba? Ilang eleksyon na ang pinagdaanan yan, yung mga ganyan yung nananalo. Yung may mga madrama. Kaya di ba minsan pag may political ads na lalabas, padramahan ng ang laban. Di ba? Lalo naalala ko yun, si Manny Villar, di ba? Lumalangoy sa dagat ng basura yon, ikaw.
media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po Red flag. Ibig sabihin, sanay ito magbalat kayo. Di ba? Magkaiba daw yung ano yung social media kasi ano yun hindi naman yun isang TV show eh. 'Di ba? So ibig sabihin, kaya mong umakto sa for the content lang. 'Di ba? Red flag. ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong. Nonsense po yun para sa akin. Nasaan niya yung mic? Kasi Ano ginawa niya nun? Ma'am, ano po ba ang gusto mo mag-appear sa balota? Mas gusto ko sana Rosmar bago Rose, iba yung ilalagay sa balota, yon okay yun, ano? Kasi kung Rose Martan ang ilalagay niya sa balota, mag-a-appear sa balota. Baka mamaya dahil lang sa kasikatan niya. Yan na ba yan? Sino naman tong isang to? Okay, thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Norris John Okamoto from Nueva Vizcaya. At ako po ang nagre-represent sa Content creator din to. Sige nga. ating liga. Lingap. Liga ng nagkakaisang mahihirap po. Taka, mahihirap na naman Ang no? pangarap at gusto po natin ay bigyan ng tulong ang ating mga kababayan, lalo na yung mga talagang nasa laylayan. And my dream and Pero sa totoo lang, yan naman talaga dapat ang target eh. Yung mga mahihirap talaga na yan. Medyo teleserye, yan naman talaga dapat ang target. Kaya lang, hindi na nagmamaterialize yan pag nakaupo na eh. ang aking adhikain ay Content creator, hindi ko siya kilala. Sino pa bang content creator yung kilala natin dito? Ay, si Models of Manila. Si Models of Manila. So, ako po pala si Mark Gamboa, isang vlogger with over 100 million views on YouTube. Kala ko subscribers, views pala. Ako po ay tumatakbo ngayon bilang senador. Okay? So, gusto ko pong i-represent yung pong mga content creators, mga online sellers, mga freelancers. So, lahat po ng mga netizens bilang isang vlogger sa Senado. So, gusto po nating baguhin yung politika sa Pilipinas. Kasi po sa aking experience bilang vlogger, podcaster, napansin ko po na marami po sa ating kababayan ang nafo-frustrate na sa klase ng politika na meron tayo. Yung mga politiko po, although may nagagawa naman silang magaganda, marami po ay sinungaling, marami po ay nanakawan tayo, marami po ay niloloko tayo. Gusto po nila yung pong mga politiko kadalasan hindi po sila pinapakinggan. So gusto po natin ng politika or mga leaders na nakikinig po sa tao at nag-o-offer po ng mga magagandang solusyon at magagandang mga advocacies po para po sa ikabubuti ng bayan. So ako po ay bagong style. Tayo po ay lumaki na sa age ng social media. So gusto ko pong patunayan din na hindi mo kailangan ng sobrang daming pera o sobrang laking pangalan para po magwagi. Kailangan ng pure yung intention mo and madadaan po yan sa social media at syempre po sa sipag. Actually, okay naman yan si Models of Manila eh. Ayoko lang talaga nung sobrang babaw na pinagtanggol niya si Diwata. Sa totoo lang. Yun lang yung parang naayawan ko niyan. Pero okay naman yan. Napapanood ko naman ang vlog niyan eh. Political vlog yan, di ba?
medyo nachipan lang ako diyan nung umano sila sumingit siya do sa away ni Makagago. Hindi naman inaaway, ina-advise ni Makagago si Diwata. Then parang nasasabi doon na yung Alvin TV nga, 'di ba, ginagamit daw. Sumingit siya doon, men. Doon ako nawala ng gana diyan eh. Pero so far okay naman sana yan si Moodles of Manila. Yun lang talagang part na yun. Sino to? Pag ganito ako, no, bigla nakita nyo ako dyan, nagpa-file. Nakamaskara. Pupunta ako dyan. Ibuboto nyo ba ako, Senador? Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ako po si Bungo TV. Eli na lang. Nandito po ako para i-expose yung mga peking, Marahil yung iba po sa inyo ay nakita na ako sa TikTok at sa iba't Sino siya? ibang social media Hindi platforms, ko siya kilala. no holds barred ng mga comments sa mga nangyari sa ating lipunan. Political Obvious naman po vlogger. kung bakit ako nakatayo ngayong hapon. Nag-file po kami ng aming certificate of nomination para sa papalapit na 2025 Anong elections. yan? Anong party At list? dahil po malakas ang panawagan ng mga kaibigan at sumusuporta sa iba't ibang platforms, yes, I filed as the first nominee of Kamanggagawa Party List. Kampihan ng mga maralita at manggagawa. Mahirap na naman yung... Anyway, doon na tayo sa main event nga natin, mga men. Doon sa main event. So, ito yun, alam mo, naaawa ako dito kay Diwata. Feeling ko ginagamit lang siya. Pang ilang nominee siya, 'di ba? Fourth nominee lang siya, men eh. Alam nyo ba, binasa ko yan, pero paki-correct nyo ako kung mali ako. Yan palang mga party list na yan, kapag ka 2% lang yung votes mo, ay, tama ba? Ano ba yung sinearch ko kanina yan eh. Pagka wait lang Pagka 20% ang votes na nakuha mo, 2 seats ang meron kayo. Ayan Yung mga party list na naka-receive at least 2% of the total votes cast for the party list shall be entitled 1 seat each. 'Di ba? Kapag nasa 20% daw. Ito mas maganda to. 20% ang ng upuan sa members of the House of Representatives. Kailangan puro party list 'yon. May 61 seats na pag-aagawan. Pag ang boto ng party list ay 2% ng total votes ng party list, may isang upuan lamang. Kapag groups with more than 2% ng votes, ang dito 2 seats na eh. So si Diwata pang fourth nominee. So kung fourth siya, yung first at second nominee lang ang magkakaroon ng seat if ever maka 2% siya, 'Di ba? I mean, malinaw dito na ginamit lang to kahit manalo yung party list niya. Hindi rin natin makikita si Diwata na, correct me if I'm wrong, yun ang pagkakaintindi ko. Tama ba ako? Kasi fourth nominee siya eh. Maliban na lang kung umatras yung first nominee, mauusod, or siguro kahit pagka may di malamang dahilan na hindi natuloy yung first at second, saka siya magkakaroon ng upuan sa Senado. Sa Kongreso. Pero fourth nominee siya, men eh. Ano ba yung nasa comment nung vendor kami at ayaw kung ikaw ang maging boses namin. Sabi ito isa. Makapag-file na din ng tambay party list.
Maraming against, ano. Pero let's say, hindi, alisin na natin yung mga fourth nominee na yan. Tingnan natin yung, ni Diwata. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko po Medyo may confidence na siya, pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Ang nakakaawa dito sa taong to, siya yung pagkakayurin na mangampanya doon sa party list, pero hindi siya yung magkakaroon ng upuan. No? Nagpagamit lang talaga to si Diwata. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo. Aral na aral siya, no? Bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi Malalaman naman yan sa tanong mamaya. lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng vendor party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa Medjanoy, no? Sige po. Magtatanong? Question, please. Dwight Plapler. Si FLM yata tatakbo Clarification din. lang, sir. Pang ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang ilang Ng nominee Diwata. po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors part. Opo. At pang ilang nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, sorry. Kung makapasok po ang vendors sa Diwata. Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Thank you. Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tinrain siya talagang sumagot, Gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po, yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. Sino pa po? Meron pa magtatanong? Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Hi, magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan, yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung okay. tatlo. Mga ginamit lang siya. Yung mas pinagsalita nila ngayon. Hindi naman. Ikaw yung pinagsalita kasi ikaw yung gagamitin, di ba? Ito yung mahirap pagka tayo Actually, noong ko pa nararamdaman 'yan, nung nagdadamit-damit ka na ng vendor na 'yan, men. Ikaw lang kasi ang gagamitin. Just imagine sila yung mga nominado, sila yung mga uupo just in case, tapos ikaw lang yung pasasalitain diyan. Ginagamit ka lang yan. Mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata, yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga Wala. trabaho, Para magkaroon lang ng mga budget. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina,
na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay, meron pa pong magtatanong. Hindi niya sinagot ano yung papanukalang batas. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi sir, magandang hapon. If ever... Pero gusto ko yung ano niya ha, yung confidence niya doon ha. So far wala pa namang medyo parang confident talaga siya. lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo? Paano ninyo hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras... May tao palang nag-handle. Bakit pag nagpapapicture sa'yo hindi makalapit-lapit at busy ka? Tapos ngayong ka sa politics, biglang nagkaroon ka na ng mga taong mag-handle. So meaning, talagang ayaw mo lang talagang magpa-picture ng mga time na yon. Kaya naman divide kung saan dapat. So binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong party list group? Siyempre magpo-focus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay, bakit hindi kung gusto nila? Mag-unrice tayo doon at free soft drinks pa. Okay, thank you. May question pa siya sa likod. Thank you. Yung mga... Good afternoon. Since kayo po yung fourth... Yung mga fans si Diwata. nominee ng vendors party list, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po dito po sa party list and sa... Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si Vendor Party List, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino. Nang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. So yun po, maraming salamat. Thank you. Please. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo nasasabang Yes, politika? first time po. Ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na bumoto para sa vendors party list? Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendors, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat namin gawin pag binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa pwesto. So, yun po. Sa batas po, paano po iyon? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific yung bill? sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga, kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nakiklearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo... yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko... Napakahirap ba? Binigyan ka nga ng palugit dahil nag-viral ka eh. Di ba? Mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahihirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, di ba, kasi lahat naman yan pinaghirapan, yung iba niya inutang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat maninindang Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Sige, ha. Galing siya sumagot ha. Nasa dulo To be na po. fair.
Papas lang po ng microphone. Yung composure ni Diwata, na ano ako, no? Na medyo na ano ako kasi akala ko tatanga-tanga siya sumagot. Pero to be fair naman, ano, although na medyo generic yung sagot niya, carry niya, no? Paano niyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or inimbitahan po kayo? Voluntary po akong sumama kasi last year ko pa silang nakilala. Tapos yun nga, napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. So yun po, ma'am. Volunteer. Maraming salamat. Okay, sino pa po? Sir, isang question lang. Can you tell us yung background lang po ng vendors party list? Kailan po siya finorm? Ayan, yung vendor party list po, Samahan ng Manindang Pilipino. Nag-umpisa ito nung June 24, 2022. Tapos, Ano, akala nyo, ha? Parang ang inaano ng mga reporter sa kanya, yung kung alam niya ba talaga yung sinalihan niya. registered namin Pero napag-aralan na yan, men. Lahat yan, itatanong yan, di ba? Pero malupit si Diwata. I'm impressed. ito nung January 10, 2024. So, yun, doon po nabuo ang samahan namin. Ang mga miyembro nito ay street vendors, tapos yung mga nagtitinda sa palengke. Tapos mayroon din naman, member kami na hindi siya vendors, pero ang willing silang tumulong sa mga vendors din na may angat yung bawat manininda. So hindi lahat ng member dito, mayroon din mga ilan-ilan na hindi sila literal na nagtitinda. So, pero ang advocacy is para makatulong sa bawat maninindang Pilipino. Thank you po. Sir, thank you po. Sir, magpapicture. Yung ano po, dali niyo dito sa gitna. Pa-picture daw. So, nakita dito mga men, to be fair, ano, I'm impressed. Although na hindi naman groundbreaking yung mga sagot niya, pero I'm impressed. Na alam niya yung pasikot-sikot dun sa, ano, talagang tinrain siya ng mga, ano, ng mga, diyan, sa grupo niya. Pero ano lang men nakita ko dito, ginamit lang talaga siya dito. For me ha, kasi katulad nung kanina yung tinanong ba, kung sila yung first, second, or third nominee, ba't hindi sila yung nagsalita, bakit ikaw? Parang ginagamit lang talaga siya dito men Hindi naman siya magkakaroon ng pagkakataong umupo dyan, kahit na magkaroon ng upuan yun sa ano. Katulad ng sinabi ko, no, yung third nominee kasi parang may chance ba yon na mabigyan ng seat yung third? 'Di ba? Pero yung fourth, malayo na yun men Talagang ginamit lang talaga siya dito. I don't know kung manalo siguro yung ano, yung grupo nila, kung matutupad pa rin yung mga sinabi niya, no? Tingnan natin. 'Di ba? Yung mga sinasabi kasi ni Diwata dito, to be fair, ito ay on paper Pero pag nandoon na nakaupo, marami ding senador na ganyan na bago tumakbo, ang dami-dami nilang sinasabi. Tapos pag nakaupo na doon, wala naman nangyayari. Parang feeling mo, parang sayang ang boto mo. Parang si Robin Padilla, di ba? Nung tumatakbo si Robin Padilla, medyo makabayan talaga siya. Actually, hindi medyo talaga makabayan si Robin Padilla. Yung parang talagang lahat ng mga maralita ay talagang, pero nung nakaupo na siya doon men, puro mga ano nakakahiya yung ginagawa 'di ba? Ito naman, nagpagamit naman si Diwata, ano? Kasi makita mo doon yung pakikitungo niya doon sa tao, doon sa parisan niya, ano Yes, alam ko yung napapagod, no? Napapagod, kahit di naman siguro napapagod. Pero yung the way you handle kung paano ka aayaw doon sa magpapapicture. Tapos ngayon tingnan natin, mas madugo yung politics. 'Di ba? Well, let's see, no? Pero I'm impressed. I'm impressed doon sa mga
kahit paikot-ikutin siya ng reporter, alam niya kung ano yung isasagot niya. Or dahil, kaya lang natitrain kasi yan eh. Natitrain naman yan eh, yung kumukontra pa rin eh, no? Di ba? Pero okay yung pag-handle ni Diwata dito. Anyway, mga kababayan ko, ano pa masasabi nyo? Maraming salamat. Bye-bye.